The Age of Exploration, o ang unang yugto ng imperialismo. Nagsimula noong ika-15 siglo ang dakilang panahon ng eksplorasyon o paghahanap ng mga lugar na hindi pa nararating ng mga Europeo. Ang eksplorasyon ang nagbigay daan sa kolonyalismo at imperialismo. Ang dahilan ng eksplorasyon ay ang pagsasara ng Ottoman Empire ng kalakalan sa pagitan ng Europe at Asia. Dahil dito, naghanap ng ibang paraan para makarating sa Asia ang mga taga-Europa. Ang kolonyalismo ay ang pagsakop ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa. Ang imperialismo ay ang panghihimasok, pang-impluwensya o pagkontrol ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa. Maaari itong tuwiran o hindi tuwirang pananakop. Ang mga motibo sa kolonyalisasyon ay ang paghahanap ng kayamanan, pagpapalaganap ng Kristyanismo, at ang paghahanap ng katanyagan at karangalan. Ang mga manlalakbay na sina Marco Polo at Ibn Battuta ang mga nakaimpluwensya sa pagkakaroon ng unang yugto ng eksplorasyon. Ang kanilang mga aklat tungkol sa paglalakbay nila sa Asia at ang mga kayamanan na nakita nila rito ang nakaimpluwensya sa mas marami pang manlalakbay. Ang pagkakaimbento ng compass at ng astrolabe ay naging malaking tulong sa mga manlalakbay sa karagatan upang hindi sila maligaw dito. Ang Portugal ang unang bansang nagpadala ng mga manlalakbay upang maghanap ng ruta papuntang Asia. Si Prince Henry the Navigator ay anak ni King John, ang pangunahing tagapagtaguyod ng mga paglalayag. Inanyayahan niya ang mga mandaragat, tagagawa ng mapa, matematiko at astrologo na mag-aral ng nabigasyon sa Portugal. Dahil dito, siya ay tinuring na patron ng mga manlalakbay. Ito ang naging ruta ni Prince Henry papuntang Asia. Nakarating lamang siya hanggang kalagitnaan ng Africa. Si Bartolomeo Diaz ang sumunod na manlalakbay kay Prince Henry the Navigator. Si Diaz ay nakarating sa dulo ng Africa na tinatawag na Cape of Good Hope. Tinawag itong Cape of Good Hope dahil naging malaki na ang pag-asa nila na makakarating sila sa Asia. Ang susunod na maglalakbay ay si Vasco da Gama. Matagumpay na narating ni Vasco da Gama ang India sa loob ng 2 taon ng panlalakbay. Si Alfonso de Albuquerque ang sumunod na manlalakbay mula sa Portugal. Narating ni Albuquerque ang Spice Islands na ngayon ay kilala sa tawag na Indonesia. Ang Spain ay ang isa pang bansa na nagpadala ng mga manlalayag papuntang Asia. Ang mga manlalayag ay pinondohan ng mag-asawang Haring Ferdinand at Reyna Isabela. Ang unang manlalakbay na pinondohan ng Hari at Reyna ng Espanya ay si Christopher Columbus. Nais ni Columbus na marating ang India gamit ang ibang ruta na hindi pa natatagpuan ng mga Portuguese. Kaya siya ay naglakbay pakaliwa sa Atlantic Ocean. Ito ang ruta ni Columbus noong 1492. Nakarating siya sa Caribbean Islands at inakala niyang nakarating na siya sa India. Dahil dito, ang mga Native Americans ay tinatawag na Indians dahil sa pagkakamaling ito ni Columbus. Ang isa pang manlalakbay na pinondohan ng Spain ay si Amerigo Vespucci.
Sinundan ni Vespucci ang ruta ni Christopher Columbus. At nang baybayin niya ang mga isla, ay nalaman niyang ito ay hindi India, kung hindi isang bagong kontinente, at tinawag niya itong Amerika. Nagbago ang mapa ng mundo at ang Amerika ay tinaguriang The New World. Ang Portugal ay nakikipaglaban sa Spain para sa karapatang masakop ang tinatawag na New World. Napagkasundoan nilang magkaroon ng line of demarcation kung saan ang mga lupain na nasa kaliwa ay mapupunta sa Spain at ang mga nasa kanan ay sa Portugal. Kung makikita niyo sa larawan, napakaliit na lupain lang ang napunta sa Portugal. Ito ay ang kinikilala ngayon na Brazil at ang nag-iisang bansa sa South America na ang salita ay Portuguese at hindi Kastila. Ang susunod na manlalayag na pinondahan ng Spain ay si Ferdinand Magellan. Ang layunin ng paglalakbay ni Magellan ay ang ikutin ang mundo sa pamamagitan ng panlaglayag at ito ang ruta na sinundan ng kanyang mga barko. Tinatawag itong circumnavigation. Napatunayan ng ekspedisyon ni Magellan na maaaring ikutin ang mundo at muling bumalik sa pinanggalingan. Pinatunayan ito nang ang barkong Victoria ay makabalik sa Spain, ngunit si Magellan ay napatay ng isang katutubong nagngangalang Lapu-Lapu. Ang unang circumnavigation ay itinama ang lumang kaalaman ng mga Europeo na ang mundo ay patag. Si Juan Sebastian Elcano ang pinuno ng 18 natirang tauhan ni Magellan na nakakumpleto ng circumnavigation. Dumaong siya sa Sanlúcar de Barrameda, Spain, noong September 6, 1522. Sa 5 barkong umalis mula sa Spain, isa lang ang nakabalik, ang barkong Victoria. Si Andres de Urdaneta ay isang paring nakakumpleto ng ikalawang circumnavigation sa mundo. Nasira ang 7 barkong kanilang dala at namatay ang kapitan at ang 4 na kapalit nito. Nakauwi siya at ang ilang kasamahan bilang bihag ng mga Portuguese. Si Martin Ignacio de Loyola ang nakakumpleto ng ika-4 at ika-6 na circumnavigation sa mundo bilang pari sa barko. Siya ang kauna-unahang tao na umikot sa mundo ng pakaliwa at pakanan. Ang Netherlands ay ang pangatlong bansa na kasali sa unang yugto ng pananakop o eksplorasyon. Si Henry Hudson ang manlalakbay na pinadala ng Netherlands. Siya ay naglakbay papataas ng Amerika. At narating niya ang mga lugar sa Canada na tinatawag na Hudson Bay, Hudson Strait at Hudson River na pinangalan niya sa kanyang sarili. Ang France ay isa pang bansa na kasali sa unang yugto ng eksplorasyon. Si Jacques Cartier ang manlalakbay na pinadala ng France at sinundan niya ang ruta ni Henry Hudson. Ang ruta ni Cartier ay papunta rin sa Hilagang Amerika, sa mga lugar na tinatawag ngayon na French Canada. Ang England ang panglimang bansang kasama sa unang yugto ng eksplorasyon. Si Sir Walter Raleigh ang manlalakbay na unang pinadala ng Britain. Siya ay nagpunta rin sa Hilagang Amerika at nakarating sa Roanoke Island, na isa sa mga unang settlements ng British papuntang North America. Si Sir Francis Drake ang ikalawang manlalakbay ng England. Si Drake ay nag-circumnavigate din sa mundo, ngunit bago siya bumalik
ay binaybay muna niya ang kabilang bahagi ng Amerika, papakyat. Si Captain James Cook, ang pangatlo at ang isa sa pinakamagaling na kapitan sa panahon ng eksplorasyon. 3 beses naglayag si Captain James Cook at pinuntahan niya ang mga lugar na hindi pinuntahan ng mga naunang manlalayag. At dahil dito, ay nadiskubre niya ang mga lugar na Alaska, Australia, Antarctica at ang mga maliliit na isla sa Pacific Ocean. Ang kahalagahan ng pagtutuklas. Ang Portugal, Spain, Netherlands, France at England ang naging mga bagong sentro ng kalakalan sa Europe. Sa pagtuklas ng mga lupain, higit na dumagsa ang mga kalakal at spices na galing sa Asia. Sa dami ng salapi ng mga mangangalakal, kinailangan nilang may paglagyan ng kanilang mga barya. Dito nag-umpisa ang pagbabangko at paggamit ng perang papel. Mga mabuting epekto ng unang yugto ng kolonisasyon. Ang mga eksplorasyon na pinangunahan ng Spain at Portugal ang nagbigay daan sa malawakang pagkakatuklas ng mga lupaing hindi pa natutuklasan. Nakapukaw ito ng interes sa mga bagong pamamaraan at teknolohiya, geografiya at paglalayag. Sumigla ang paglaganap ng sibilisasyong kanluranin sa Asya dahil sa kolonisasyon. Ang mga hindi mabuting epekto ng unang yugto ng kolonisasyon. Nagdulot ng maraming suliranin ang kolonisasyon sa mga bansang sinakop at pinagsamantalahan ang likas na yaman ng mga bansang ito. Nagkaroon ng pagbabago sa ecosystem sa daigdig na nagresulta ng pagpapalitan ng hayop, halaman at sakit sa pagitan ng Old World at New World. Ang mga larawan sa video na ito ay hindi ko pag-aari. Ang mga kaisipan ay batay sa content standards ng Department of Education. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na aralin.